Okay, maayong buntag sa tanan. Welcome sa itong Sunday School. Gihangyo tanan sa pagtindog, palihog. Magampo ta. Pagsugod. Let's pray. Ay ito nga mahan, lagon ka Ginoo, salamat Lord sa laing adlaw imong gihatag namo. Salamat sa mong pagtugot nga mga tigumi karong adlaw ron sa Ginoo sa pagsimba kanimo. Labi na Ginoo sa pagtuon sa imong pulong. Lord, I pray ikaw magagamit nako. Lagi ko Ginoo ikaw magagiya, hatag Ginoo gahom. Pagpaabot Ginoo sa imong katawan ang mga prinsipyo Lord or mga butang ay imong gustong makatunan namo karon nga kabuntagon. Lord, I pray sa among mga kauban ni padulong ikaw Ginoo mag-aamping kanila. Lord, bless ang Sunday School karon. Ay tugot Lord nga ang yawa, ang kaaway makahimo sa pagdisturbo sa matag usa. Ikaw Ginoo may hatag kadaugan Ginoo. Among itugyan kanimong tanan in Jesus name, amen. Okay, makalingkod. Welcome sa tong Sunday School. O this morning atong isgutan ang yawa. Muna siya. Okay? Kani siya ako na ning na lesson sa young people, pero kani nga lesson kung na young people diri nga naa ka sa kuang lesson last time, mas maayo nga magkuha gyapon ka or maminaw gyapon ka kay mas ako ni siyang gi-expound og maayo, and it's very helpful para sa matag usa kay ngano bisan og nakabalo na ta ani sa gihapon ma-fail gyapon ta. Okay, mailad gihapon ta sa atong kaaway. So ato ning isgutan usa man gud sa hinungdan nganong ang usa ka Kristohanon magsige kapildi no, sa spiritual nga pakig-away batok sa yawa. Kay usa sa hinungdan na kanang wa ta kailakin sa kontra nato. Kana bitaw sa bisag unsa nga sports, dula, once kabalo na ka sa imong kontra, nakaila na ka, mas makaaway ka og maayo. Sa basketball ako ning na-experience. No, basta kaila na kasi mo mga kontra, kaila na man mo ni style, mo ni yung buhaton. Dali ra pud kayo, no, masayon idaog. I-compare nimo sa kanang wala pag yung kakaila, pag abot, no, nakigdula pa ka din pagkauman makakabalon siya kaya niyang buhaton. Unsa day siya, unsa iyang kusog, unsa iyang weakness. Ug daghay Kristohanon nga mo nang dili magmadaogon silang espirituhanong kinabuhi kay ilang gin underestimate ang yawa, unsa kayang buhaton sa yawa. So exposing the adversary, know your enemy the devil. Atong text is 1 Peter chapter 5 verse 8. Okay, naamo diya sa inyo ang nasa screen. Ayon, ang nasa atong PowerPoint ug ang ato ang lesson dili ni siya wala na ko gibutang tanan sa ato ang PowerPoint. So una, introduction before ta magisgot, ato sang hisgutan ang unsa ni siya before ni siya nahimong Satan. Kabalutang ang yawa siya si Lucifer, sa ka-angel, ug unsa ni siya klaseng angel. So matud pa sa Ezekiel chapter 28 verse 14 to 15, gi-describe diha ug kani siya gikuan gini nga mao ni si kaya tong basahon, thou art the anointed cherub that covereth, I have set thee so thou wast upon the holy mountain of God. So imong tanaw niyang position. Okay? Then thou hast walked up and down in the midst of the stones of fire. Ang iyang mga pribilehyo. No, ang iyang kayang buhaton, pwede siya makaduol anytime ato sa trono sa Ginoo, makanaog, saka. So thou wast perfect. O kani, thou wast perfect in the ways from the day that thou wast created. Till iniquity was found in thee. Antod nga hagbong siya. Cherub, sige describe diya gisgutan sa ka-cherub. Ezekiel chapter 1 verse 10.
Sa naang cherub describes a vision of 4 living creatures, each with 4 faces, seen by the prophet Ezekiel. These creatures are later identified as cherubim, so a class of angelic beings. As for the likeness of their faces, they 4 had the face of a man and the face of a lion. And on the right side, they 4 also had the face of an ox. On the left side, they 4 also had the face of. Kaya ito is ko the interpretation of the faces. Face of a man. Okay, sa namoy ang sirandira. So please lang og so face of a man. This represents relationship with humanity, human intelligence and understanding. So may mong tanaw ng yawa, makarelate yun siya unsay mga gipangbati or unsay mga kinaiya sa maghuna-una, no? Sa psychological nga kuan sa tao, kabalo siya na. No? Dili bitaw pareha sa imong makita sa mga salida, nga naa bitaw sila makontra nga mga alien, di ba? Na mga kuan nga ang alien pwede nimo mailad. Ano man, wa sila kasabot unsay kuan sa tao. Okay? Imong tanawon pod sukwahay isa gi-portray sa kalibutan nga ang yawa na isungay, ang ilad kay gnaong, itom, ang dalag tinidor, di ba? Mga manay gikuan na to basta sa yawa. Pero ang atong kontra, ang yawa dili siya yung anak. Daghan siya o pwedeng mahimo. Okay, mo hang basihan ni ang scripture sa Ezekiel 20 sa pag-describe sa unsa ni siya before. Okay. Face of a lion symbolizes strength, power, and majesty, sovereignty, and kingship. Face of an ox. So, face of a lion, sabutan na, dominante gyud, gamahanan gyud. Dili basta-basta. Mao bitaw nga ang lion, kuha na siya nga, the king of the jungle. Sabutan na, mo dominate gyud siya, mo hari gyud siya. So, muna yusa sa kuan sa face of an ox. May mong tanaw ng ox, unsa man na siya, mo na ginagamit. Sabi na sa una, pag dili na makaya sa human strength, walay lain nilang ginagamit is kung dili mo ni ang ox. Sa karon, wala naman kay kagamit ang mga tao na tungod sa mga machines. Na may daghan machines. Pero sa unang panahon, kaning nga mga hayop mo gini siya pang hard labor. O pang trabaho gini dugay kapuyon, husgan. So magisgot ka og effort ug pag paningkamot o na. Then face of an eagle represents swiftness, vision, and spiritual insight. Usa sa pinakamaro nga hayop ismo niyang eagle. Grabe na ka bright. Imo ang tanawon. So dili man na may itong kuan karon introduction na siya. The 4 faces can be interpreted as representing the completeness and multifaceted nature of God's creation and His attributes. So atong isgutan, number 1, Satan's expertise. By the way, kaning nga lesson, tanaw ninyo, murag familiar lagi. Ikuha na ko ni siya, nag-take note ko sa usa ka preaching ni Pastor De Vega, ug iyahan ning mo ang first points. Dayon kung imo nang ato ning tiwason ang lesson, ako na gadugang ani sa uban, no, kay iharam nangita ko sa iyang full nga preaching about ani wala ko kakita. So kani siya related ni siya sa atong kuan. So akong gigamit ni iyang aning point number 1 and the point number 2. Then uban sa point number 2, ako na gadugang ana og oni pinaka-importante kayo. Daghan kong nakatunan og gusto nako nga kita pod makakat-on pud ta ani. Satan's expertise. There are creative questions for us to doubt. Creative questions. Sa verse is Genesis 3:1. Now the serpent was more subtle than any beast of the field which the Lord God had made. And he said unto the woman, Yea, hath God said, o nag-ingon ba gyud ang Ginoo, you shall not eat of every tree of the garden?
So mo na style sa yawa, mga pangutana, creative questions. Hantod nga makadoubt ka, kabantay ka anang bitaw sa time nga higda na mi, so umisi higda na. Ayun, mangutana siya nga, nalak na nimo ang mga portahan, bintana, ana. Ako pod, nalak na nako, sure na. Nalak na to nako. Di pangutanon ba bitaw ka, sure ka? Diba, makahuna-una po ka, bitaw, no? Basig wala, no? Bangon na po din taon, check. Diba, kabantay mo? Napo na sa inyo. Di ba? Yan naman, usa kabutang, bisag sure na ka, once gani na ay mga, sure gyud ka. Kung gyud mabitang uban, kadaghan mo dawat sa Ginoo, na uban nga, luwas na, pagkauman, o tanon, sure gyud ka, basig dili biya to tinod imong pagkuano, makaingon biya kag bitaw, no? Basig dili to tinod. So, makahimo na kag doubt. Mao po na sa Bible, daghan na effective. For example, sa tuang Bible, King James Version, Word of God, perfect, inspired, preserved. Diba kabantay ka, labi na ang musultipod. Sure ka nga wala ginay sa iyo pag translate sa una, diba makauna-una po ka bitaw, no? So manay trabaho sa yawa. Sa church, sa ato matag Kristohanon, every principle no nga ato nakatunan tinuod bagyud ka na bagyud maluwas bagyud ka mo nang daghay mga tao madutlan pod. Ana kun dili ta kabantay unsay kuan sa yawa mo dinhi ang trabaho. Sige na lang gyud pangutana kani sure man gyud ko si Eve sure man gyud siya ani nga nagingon ang Ginoo pero pag ingon biya sa yawa siya nagingon bagyud ang Ginoo mamatay bagyud mo. Adutlan bagyud siya. So, Satan's strategy involves questioning and distorting the truth. In Genesis 3:1, ito nang giskutan. This initial question plants the seed of a doubt. Diba? Nakadoubt siya. Wala, questioning and distorting the truth. Ikaduwa, tumabasa diya is kaning sowing confusion. Remember mo, Matthew chapter 4 verse 3, during sa temptation ni Christ, usa sa gigamit sa yawa, kung tinuod mangyud kang anak sa if thou be the Son of God, so yang kuan ba nga murag yang gi-attempt, anak ba gyud ko sa Ginoo dili. Sowing confusion, mga kalibog. Karon nang gawas ron daghan kay mga doktrinang mga gipang tudlo og subo kayo nga bisan og katong mga Baptist churches masudlan ani hantod nagka create na confusion, malibog na ka kinsa may mo ang sundanin, exploiting human weaknesses to create doubt. Ang yawa mo gamit siya mga psychological nga mga move ba nga hantod nga imong faith ug imong pagsalig sa Ginoo, ang mga promise sa Ginoo. Example, ingon siya nga, dili ka na ako pasagdan, di paggabayaan, providean ka na ako sa imong need. Ang yawa, hindi providean magyud ka. Ang Ginoo magyud kay gahatag ana. So naay nga na, so bantay ta ning mga questions, no, naay mo abot sa tungkuan at kinahanglan gyud ta magampo ug mosalig kanunay sa Ginoo. Example sa Bible, kung i-question ta sa Bible nga tinuod ba gyud na nga wala na sayop, wala ba gyud na kuan, ang ato abi yung gibarugan is ning tuo gyud ta, faith gyud na. Ingon man Ginoo yang preserve generation hantod sa karon. Ang nagtuo gyud ta nga naa gi-preserve gyud nga pulong sa Ginoo, walay lain. Itong gituan. Ato pa na makita sa Bible atong mga so, importante kayo. Creative questions for us to doubt. Recognizing these tactics helps believers remain vigilant and grounded in the faith. Letter B. Causing quarrels for us to be divided. Proverbs 6:16, 19. These 6 things that the Lord hate, yea, 7 are an abomination unto Him. Okay. So ang Ginoo naa sige kalagutan ng mga butang, false witness that speaketh lies, mga dili mao nga mga istorya, and he that soweth discord among brethren. Munay common kayo nga ginahimo siya wala exempted na labi na sa tuas sa church.
bitaw na ang usahay masubok ka kay even pastors no mga biktima ani mahatdan kag istorya nga dili mao false witness, it lies, and mahantod nga maka-influence deny division usa ka grupo. Ano man wala nagbantay nga trabaho dili siyawa. Ang importante kayo sa tuang naagyo tay discernment, di kita basta-basta lang mo mutuo dayon labi na og ika-apekto na bitaw sa church for us to be divided. Once divided na ang church, lisod na kayo. So unsa man ni Satan corrupts qualities like self-worth and confidence by creating asa lang tadapit. Sorry. Okay, letter B, Satan weakens the church by causing the following: exploiting differences. He makes small disagreements into big issues. Gagmay kay nga butang, hala ihag yun ang ungkaton. Say kabantay ka, nag-istoryahan ka, una kay gistoryahan. Si kuan ba, na ako'y nadunggan ba nga mo kuno ni ana. Sa sagdin na lang na, di ba? Kabantay ka, moingon ka. Ay na lang na, kay ano, dili ba? Ingon man gud siya nga ani imbis kay wala na nimo gipansin. Nadutlan na nung ka na mo nang nasuko na nung ka kay gano man. Mao ba nga nagyuna na basin biya niya basin kabantay ka na tao nga na may kay istoryahan to naglagot na ginoon ka. Imbis kay wala na nimo gipansin. Ano man, ano yung trabaho? Dahil hantod na, dadayin quarrel, may tabo. Brothers to brothers, sister. Mo na din na. Dayon, divided na dayon. Dayon, hantod nga, mudako na dayon ang maong gubot. Okay, ikaw, naunsa day mo, papakantod na na division. Okay? So, bantay ta na. Bringing up unresolved conflict. Nabitaw mga nahitabo sa una, hala sige kung kato niya. Sample, nagtarong na ka, nagkakuan na mo, di pagkauman, nasayop na pagkagbalik, di ba? Sa ibaton siya, wag yun na siya nabago, tanawa, kadumdum ka sa una. Muna siya. He keeps fight going instead of helping people make peace. Wala nga kung maglalis, ay natong iskuti, kaya human na to. Kani ato ang kuhan karon. Kaya unresolved conflict. Encouraging gossip and slander. Gets people talking behind each other's back. Kani biktima gyud tatanan ani. Diba lami mo gud kay ning kana bitaw labi nagbag-o pa kay issue din. Ikaw bitaw pinakauna nakastorya. Diba? Murag lami pug spelling nga sa imo hagikan ba. Wa ka kabalo nga ikaw day mo'y nagpasa pud sa dako nga problema. Ako ginigikatunan bisan og akong asawa wa gini kabalo sa mga butang basta moingon gani nga diri ra taman, dira ra gyud na taman, bahala pagpugson ko ninyo. Unay nakatunan pud nako sa tong pastor. Once na yung mga butang nga dira ra taman, wala na gyud na. Ngano man ituklod gyud ka, di ba na kay naibalaan diya nga kay balong tanan mo sikat gyud ana ba? May mo ding istorya pa. Okay, encouraging gossip and slander. Stirring up anger and bitterness. Mo nang ingon ang Ginoo nga ayaw kanang root, di ba? Gamot. So bitterness, kuha na ngano man. Ug dili na makuha, patubuon na siyawa. Antod nga kay tapog gubot then more gyapon for us to be divided. Ayon, disrupting leadership. He tries to create chaos by undermining leaders. Disrupting leadership, muna isa sa trabaho siya. Sahay ang imo atong kahiubos sa leadership sa higher nga authority na to. Iyahan ng igon. Hantod nga naana dayon dili na healthy dayon ang relationship sa usa ka grupo. For example sa church, pastor to kuan, leaders to, di ba? Hantod nga naanay mga quarrel may tabo, dahil hantod nga divided na dayon. Pantay dana kay expert ang yawa na. This action makes it harder for the church to work together and continue the mission. Once divided na, maglisod tag trabaho. Anong bantayan na nato.
Letter C, corrupting qualities for us to be destroyed. John chapter 10 verse 10, the thief cometh not but for to steal and to kill and to destroy. Mao na trabaho si Yawa. Satan corrupts qualities like self-worth and confidence by copy sa mga qualities. Mani. O ato ang pagkatao ba, mga lagad kas Ginoo. Iyahang igon kung unsa ta. Antod nga mo ni. Okay. Nakakapi na ba? Okay na. Qualities for us to be destroyed. Ato ning paspason gamay, gipaspas kay oras. Satan corrupts qualities like self-worth and confidence by creating insecurities. Say igon sa ako sa kuwalang daan sa diyang ingon ko mga lagad ko sa Ginoo. Naidagan mga butang ipakuan sa yawa sa kuwang mahimo kong insecure. Sa akong sinuriyahan, sa akong tingog, sa akong winalihan, daghan. Kani mga unsay kulang nato ba? Sa leadership, sa kuan, usahay mo na kuan sa yawa. Many times akong ginabuhi, undang na lang ko, no? Labi na makadungog po ka, gikan rapod sa mga members, gikan rapod sa kuan, nga na. Pero, sa mo na trabaho sa yawa, nga hantod nga, insecure ka, undang na lang ko, di na lang ko mo kuan, di na lang ko mo himuan. Okay? Securities. Dayon, feelings of inferiority. In 2 Corinthians chapter 10 verse 12, badlong ni Peter ng mga kuan nga ayaw mo ana pag compare nga mas kuan ni siya. Kasi mao man gamiton siya wa. I-compare ka sa uban. Ngayon ka niya, muwali pa ka nga bati magay ka muwali tanawar gud si kuano nindot kayo. Nakaagi ko ana. O nya sugot mo nga mo na mag-lead ninyo. Kani yung tao kay maay kay mong wali. Di ba? Karon wa na. Asa naman ron. Ano man, dili man na siya. Kuyaw kayo nang mubayaw tagtao kay masuko ang Ginoo. Mawagi ka. Nako sa ko nabitaw no. Undang dani oy. O kay ngon gugo sa na undang dani. Ano man, feel ka inferior ka sa imuhang making believers feel inadequate compared to others. Antod nga kabantay ka daghay mga members anong dili sige pagkuan ani dili sila nga man maulaw sila tungod kay ilang nakita ilang kagalingon nga maulaw ta diya kay basig masawayan ta kay mas maayo dili nga na ang pamagis Ginoo. Okay? Kung imuha bitang tanawon si David bitaw pagpili niya nakaingon ba gyud napa may mga brothers nga mga gwapo mas kuan pa sa iya, di ba? Si Moses gitawag si Ginoo ikaw mag-lead ingon mi gyud siya nga anong ako man nga ingani man ko. Di ba? So mora po na ikuan sa Ginoo sa tuwa. Sa dihang mo kumita sa tong kagalingon atong ihalad tong kinabuhi. Kung magpaabot tag kanus ata mo labaw sa tanan nahiya ta magpagamit di ta kalabaw nga naman naagi nay mas labaw pa nato mas maayo pa nato naagi na unang kita pod members basta naagi ni mo halad silang kinabuhi dili nato sila dili sa tuang baba mo gikan ang undang nanoy ki di ba say underestimate na to may magkita ang mo gamit ang Ginoo man. Diba? Kaya kung kita magamit, kaya ngon tag, wagid ka, bugo, hinay gid ka. Diba? Pero once makita na to nga, tingkamot sa pinagis-gasas Ginoo, mayahalad niyang kinabuhi, trabaho hala. Itong i-pray. Ano man, dili sa iyon nga, mga lagad ka sa Ginoo, dayon tirahan ka sa yawa sa imong qualities. Antod nga maguba ka. Mo man ay trabaho sa yawa, yung patyon ang imuhang kawaton niya, imong kalipay. Patyon niya ang imuhang degrading value antod nga mahitabuan na mawala na
Wad anak ka o paglantaw nimo sa imong kagalingon, wala na kay ubos kay ka. Manay trabaho siya wa. Once gani mo start na ka, Lord, hatag ko sa kong kinabuhi. Paggamit ko sa imo pagana, atirahon na ka siya wa. Nya, paggamit ka ngay bugo man ka. Di ba? O tanawa. O sige ingon sa imo, o di ba? Ingani ka niya padayon pa ka. Kay daghan tag mga dagayng anak. Pero dili ta wala nato pa na mga isgutan niya. Destroying their confidence antod nga dili naka-confident si mohang pag agad si Ginoo antod nga mag-focus din ka sa imong mga diferensya. Focus din ka sa imong mga failures, sa imong weakness. So din na din ka magamit si Ginoo. Then maluya na din ka sa imong effort and efforts in serving God. Muna in Galatians chapter 6 verse 9, gingnan gyud na ayaw kaluya. Let's not be weary in well-doing. Ano man, mga nira ka na. Padayon ta sa itong pagpangalagad. Sige, mo na trabaho sa yawa, i-corrupt niya itong qualities. Unsay kaya na itong buhaton, iyatang igo na na. Antod nga wala na. Luya ka, tanaw na kasing kagulingon. Antod, di na din ka magamit. So, naguba na ka. Iguba na ka sa yawa. Okay? Malang atong confidence, always naasa atong Ginoong Hesus Kristo. Naasa iyaha. Nangyon siya, tanaw, looking unto Jesus. And I can do all things through Christ. Mara gyud na, salig ra gyud tas Ginoo. Then akong balikon, gusto ka mga lagad si Ginoo ay pagpaabot. No nga mulabaw pa ka sa tanan imong qualities ba? Dapat ako ipinakamayo para mutuo sila sa kuha dili. Dugay na ko sa akong gusto anong ginabuy, dugay na gadako sa church. Daghan gipang gamit ang Ginoo. Bisag mga pastors, mga kuan nga, naay mga members nga mas bright pa, pero nganong makasunod mon sila sa lagad si Ginoo. So depende na kay ang Ginoo may magamit. Sunod, those tactics undermine a Christian's effectiveness and participation in God's work. Okay, aiming to lead them away from their purpose and contribution in the ministry. So, sa number 2, Satan's expertise. Ikaduha, Satan's effort. Diba, unsa gini ato nabasa ginina unsa to ang face of an ox. Gabi siya mo trabaho. So mapildi siya, bangon gyapon na. Insay tigdulaan diri chess. Lumuduwag chess. Adik ba kanang way uli ay balay ba? Lagdula. Bantay ka nang dula kag chess. Mapildi kag kaysa, di ba? Isa pa, libansin, kuan dayon ngano man. Di ka gustong mapildi. Or umay mo labi nagnasi mong kuan sayang ato isipiat bawi na pud. Mao mito nang uban dugay mauman. Ngano man. Oh. Napoy uban pod nga labi nagmaayo mo duha may sigad daw di na kabalon saon pagundang ano man hadlok siya nga masuko iyang kuan kay wa kabalos manang usay magpapildi na lang aron makabalos. Nga na ang usa sa kinaya sa yawa nga posible mapildi na to siya. Pero wala na nagpasabot nga maundang na sa imo. Kaya sige nagribansin. So grabe na siya mo effort. Fueled passion for us to be devastated. Satan uses these fueled passions to devastate us. Number 1, to makita destructive desires. Gamiton sa yawa itong desire. Di ba na yung mga nayo sa high time nga, sayang atong desire. Sugnuran og maayo sa Ginoo imong desire. Gilang ato man pa say pare-pareha man these destructive desires, encouraging obsessive behavior. 1 Timothy chapter 6 verse 10, labi na sa may sugot ka og material blessings or kwarta. Desire nimo nga madato gyud ka, desire nimo nga makaangkon gyud ka aning butanga. Makita gina sa Ginoo labi na gitawag mo ni kanang impulsive buyer ka. Say gamiton na siyawa. Manang uban no ana.
Kalisod financially. Ano man, dili ka control sa ilahang obsessive behavior o sa ilahang kanibataong desire nila. Banday gabi sa gula na kay kwarta tungod kay gusto gyud ka mo palit ani butang di gyud nimo makontrol. Ayaw palit ka dili na need wants na nimo dili gyud ganahan gyud kay ko mo na nga para po'y nagdalag kadaot sa imong ginabuhi nga naman nagkautang-utang ka kalisod na kasi mo ang kuan hantod nga di na mo bless ang Ginoo sa imo kay di na ka-offering di na ano man gamito na sa Ginoo kanang passion nimo sa usa ka butang nga ganahan jud kay ka sa tanan. Sugnuran na siya wa. Antod moro po na mo devastate nimo. So nagyud ka, nawad na nagyud ka. Apa? Okay? So bantay ta na. Walang na mga butang binag say natay mga desire nga gusto ginato makapa. Na ako'y gistorya tong miagi. Agunsa man kasi mong birthday. Siya wala ra so okay, wala may kwarta. Sakto na imong gibuhat. Sakto na nga wala mo nang utang, sakto na nga wala mo nagtigom og dako kayo pila ka months inyong trabaho din inyong gigasto anang adlaw para maka-invite lang mo kay imong desire nga maka-please ka sa mga tao. Imong ipaadto sa imong birthday pagkauman na gisaway ra gyapon imong pagkaon. Isaway ra gyapon imong balay kay igang pud ato lang palayo Diba? Nya imuhang desire kay i-please ra nimo sila kay para makakuan gyud. So kanang passion nimo sa ingana nga butang, sugnuran sa yawa, hantod nga pagkahuman ana, laon saon na ni pagbayad sa utang. Wasa naman akong tining hantod nagsakit ka, wa na kay bayad nga naman nagasto nimo. Tuod nga utang ka diri, ibayad nimo sa iya, imo na pong utang hantod nga magpasa-pasa hantod naguba na imong kinabuhi nga naman wa ka kabantay. Sugnuran na ka siya kapat imo agi ng kuan di ba? Follow your heart. Mabitaw na sa kuan pod sa desire pod nimo nga makauyab labi na sa mga people. Mo na common kayo sa young people. Sugnuran siya wala. Sige na, follow na imong desire. Desire nimo nga matap, desire nimo nga dako gyud kag score mo nang uban young people di na mo simba. Di ba? Di na mo simba. So di lang sa kumukuan nga naman desire nimo nga sa pana diya sayang yawa mora po na gamito ng ato ang ingana klase fuel passion nindot nang nakay passion sa usa ka butang pero bantayan na to na nga naman sig mora po na imo guba nimo promoting and check anger kani bitaw ako ingani nga pagkinaya napo ko yung naibalan mga pastors bisa magban kana bitaw dali ra masuko. Once masuko ka, di ba na yan, pasagay ni masuko na siya, grabe na ba, Say moro po'y gamiton siyawa. Tirahan na ba? Put nga, ano magyud po ni ang, napo'y iban bitang tao po nga, kabalo kang mauna ikasuko, sige po, balik-balik ko nagbuhat, di ba? Yan ang manat, sugnuran mo po na siya, buhatan na ba? Dali ka na, suko gina siya. So sa ay mo na gamiton sa yawa unsay kinaiya na to. Uncontrolled ambition. Sama ako na po ni naisgutan ganina. Sa ka-ambisyon nimo. Example na uban nga gusto gid ko makakabot ni pero malayo ka sa church. Dayon pagkahuman di nakakasimba. Sige lang kay mo magini ako ambisyon good nga mangyan gid ko mo gini akong antod nga naguba na din ka wala na natiman imong spirituhan nung kinabuhi control ng ambition dili gyud kay mao gini gusto sa kuan nga mani bahala nagmawala sa commitment bahala mawala sa iyang bawo mawala na dayon encouraging idolatry pwede material possessions example sa tuwa Christians wala naman tagyakuan og idol pero naay mga butang nahimong idol sa tong kinabuhi. Kanang usa ka passion na to sa usa ka butang bitaw nga ganahan jud kay ka. For example, tagan ta mo example. Kaning passion na to sa sports. Di ba? Ganahan gyud kay kang magtan-aw gyud ka. O kapila na naitabo nga naidula, samtang naay simba naidula.
O usahay tintalon ka sa yawa gid nga di ka maminaw sa wali nga naman sikag check sa dula. Imong passion sa usa ka butang, passion nimo sa sports, iyang gamiton nga di ka mabless sa wali. Antod nga imbis kay mao toy maghatag encouragement nimo, mao toy tambal unta nimo, kay andam ta to para sa Ginoo nimo, wala man ka maanta na minaw. Pwede na siya material possessions, relationship, personal achievements. Okay, muna. Sunod. Letter B, basta. Finding prospects for us to be devoured. Ang effort sa yawa, grabe siya mangita. Sige siya, Job chapter 1 verse 7, the Lord said unto Satan, whence comest thou? Then Satan answered the Lord and said, from going to and fro in the earth and from walking up and down in it. Kita ni mo diya, kabisi ba siyawa? Up and down, ala tuyok-tuyok. Kaya ang yawa, dili man siya omnipresent. Okay? Pero, hugihan siya kayo, magsigig adto-adto. Dili pareha sa gikuan sa kuan nga ang yawa nasa impierno galingkod pud siyang trono ang pagkauman kasugkog mga demonyo dili posible na igatake dito nga hantod na pud sa diri na pud sa amuan na pud sa pastor na pud sa ubang simbahan magsige ra gyud na siya pangita. Satan actively searches for vulnerable individuals and opportunities to lead them astray or cause them harm. Mabitaw na in 1 Peter 5:8, seeking whom he may devour. Satan targets individuals who are spiritually weak or isolated. Manong data, watay basa-basa Bible, atong prayer life, way klaro. So, sayon kay katargeton siya wa. Ano man, luya naman. Dayon sa mutag kaning isolated, labi nag-ipalayo nimo imong kaugalingon sa church, palayo nimo sa pastor, palayo nimo ano man, kung sabay mo ang giagian, mga pangluod, kung sabay kuan. Or kaluya baka discourage mo problema. Manang ingon ang kuan nga ayaw i-forsake ang assembling, then naay kuan diya exhorting one another. Manay buhaton siya wa. Gabi sa mangita, uy kani ay kabalay lagi kuan ni murag isa na lagi ni kabulan lagi way basa-basag Bible, isa na lagi ni kabulan way ampo kani. Dirita agi niya. Experience na mo labi na sa family. Labi na sa mga pastors. Ay time nga dili nila matake ang pastor. Dili nila matake ang sa ka-leader sa panimalay. Ano man, strong kayo spiritually. Pero sahay dili siya moagi sa anak. Ang iyang anak kay wa man. Okay? Asawa, ang bana, diri ta agi kay wala man ni sila kuan, diri ta motake. So yung anak na siya. Okay? Grabe kay ang pangalagad sa samahan, no? Kauman la paggamit sa kuan hantod nga pero diri mo agi sa asay pinaka-weak ngano man atakihon man siya. Sa basketball mao gyapon na kinsa tong pinaka-weak mo ni pinakakuan na diri tagi diri ta score pasang bola permente diri ngano man skoran ni permente ngano man ayo dia kay may kay na mo dipinsa diri ka. Di ba? So, maipod kay siya mangita na, kinsay bangag. Sa volleyball, mao gihapon. Ayaw gigihatag na itong may kay mo receive bula. Dito yun sa bangag, taray. Ay bangag, nag-serve, ikaw giigon permente. Ano man, ikaw may pinaka-weak. Sa church, tingali, dili niya ma-attack ang pastor, ang staff. Dili siya ma-attack sa mga members nga way basa-basag Bible, spiritually weak, vulnerable, perhaps due to lack of spiritual discipline or support. Saan naman ta?
Letter B, finding prospects for us to be debarred. The formidable plan. Plano. Purot na lesson? Na ba? Wala na? Wala na. Okay. Plan for us to be distracted. Kung ang yawa makaplano, sakto yun. O kabantay bitaw ka ng night time nga magdula bitaw may liga, then pag dula mo. Ang sunod ninyong kontra, nagtanaw ba? Dayo natin mo ingon sa inyo, grabe giplanuhan na mo sa inyong kontra, grabe tanaw nila sa inyo. Di ba, mura po gagma. Wala, patay kita ni. Kailangan mag-practice kita, kinalan, di ba, mo na yung buhaton. Oh. So, yawa, nga nagyapon siya. Ephesians 6:11, put on the whole armor of God that you may be able to stand against the wiles of the devil. Satan's effort in building a formidable plan to distract believers includes busyness. Manay plano siya tagan kag daghang trabaho, tagan kag daghang kabisihan. Luke 10 chapter 40 na makita. Yan ang nato basahon. Busyness. To distracted ka. Sa simba na mao na. Sa na ay ihatag ang yawa nga mga kainomdom mo ni Martha and Mary. So imbis nga maminaw si Martha, distracted siya, ano man, na-busy siya. Sa mao gyapon na tungod sa atong kabisi, atong trabaho, madala na to sa church. Tungod sa atong kabisi, ato na lang aon ya na lang kumadto, sunod Domingo na lang kumusimba. Bis mga lagat kas Ginoo, na-distract kang ano man. Unya na kumukuan ni nagmahumanan ni tanan. Bili gyud na mundang yawa, bisihon giga. Entertainment and media. Satan presents distraction that appeals to the senses and desires. Distracted. Dili ka focus. Ang mensahe nadunggan karon. Pagkaunya, inigabot sa inyong balay, ma-entertain na pud ka sa Facebook, ma-entertain na pud ka sa mga butahan tod nga dili na ka-dumdum unsa tong naimong nadunggan. So careful gyapon na. Conflicts and disagreements, disputes can lead to a focus on personal grievances rather than spiritual unity. Sa punis gamiton siya ma-distract na sa itong mga diferensya, ma-distract sa mga issues. Bis mga lagad kas Ginoo na feel ka involved kag ministry, tungod kay dili na itong malikayan nga malagot ka sa usa ka tawo or malagot ka sa unsay nahitabo sa church. Anak man na. Ambot na lang gyud ganahan biya kay kumusimba pero kita magug ko niya na distract gid ko. Di ba? Mis maminaw ko, wa na gid ko kapaminaw nga naman naglagot ko ato niya kay sige lag ani sige lag. Di ba? Kadumdum na. Bis maminaw ka, na distract gid ko kay ano man ang gawali. Na ako'y nadunggan, na ako'y ana. May trabaho siya wa. Ang iyang plano nimo i-distract ka unsay mga butang. Una ako mong giingnan ka mong mga church members, kumay mo. Posible biya ta gamiton sa yawa nga makadistract ta sa panibahon, sa tong worship. Mo man na ang plano. Okay, na mo tawag nimo. Paihion ka. So bakay kuan nimo. Sa inay nga na gawas lang sa katong mga naagi kikinahanglan gid nila. Di man na lisod magkayo nagsakit na nungga. Pero sahay mo na trabaho sa yawa. May ang plano. Okay, unsa kay plano na koron? Simba na mo agi di ang kusog kay ang sounds. Mara na trabaho gina sa yawa. Yan ang ano man for us to be distracted. Places and mention. Letter D. Kapit na ta. Ay, napay katulo no. False preachers. For us to be deceived. Dogani siya. False preachers. 2 Corinthians 11:14-15. And no marvel, for Satan himself is transformed into an angel of light. Therefore, it is no great thing if his ministers are also be transformed as the ministers of righteousness, whose end shall be according to their works. Preachers, dagay ni manggawas. No? Dagay manggawas ron ng mga internet preachers. O dili lang kay mga pastors nga magwali. No? Posible gyapon kauban nga
Ano bang mag-preach kasi imong prinsipyo? Anong ginabantayan ginato atong mga sa mayang people ato ginagawa sa man sig masudlan na punta diri og na mo preach sa ilahang principle ba nga dili mao. Okay? First to be deceived. One, appealing messages. 2 Timothy chapter 4 verse 3 to 4. For the time will come and they will not endure sound doctrine, but after their own lust shall they heap to themselves teachers having itching ears. Pwede na tamo kuan. Okay, appealing messages. These preachers tell people what they want to hear rather than what they need to hear. Bagyan yung mga simbahan na ron. Yang ilang gusto kay kana rag yung nindot kayo. Alam nyo na si Lord, di ba? Kahit sa panayang pagtagalog isang kunog makasasala ka pero love ka pa rin ni Lord. Pagpatuloy mo lang yan. Magyapon na, wag yun usab. Ilang bisyo, magyapon nga naman. Love. God is good all the time. Mura na gusto na tumadunggan nga, i-tolerate ta. Imbis ka mawali kag truth nga, kana siya, dili na mayo. Dili yun, nga naman, mo nang daghay maminaw. Appealing messages. Ano bang gusto ra na to nga, dili ta may go ba? Batia po na oy. Naman ito magpahilot ka din pagkauman takalag. Pwede diri di ba imo itudlo asa to dapit? Ano man para mawa gyud nang diferensya. Para bagana ba hilota kung tiilbi ngano man sakit kaya kung kamot. No man ayaw lang diha kay sakit na diri lang stiil paghilot way pulos imong pagpahilot. Kaya po na kita kinahanglan ta nga atong kinabuhi maalayan gid diha sa kabubuton sige no. Ano ninay pagwali, salamat ta kung maigo ta nga naman makorekta. Okay? Pero dili daghanan na manadaghan simbahan nga gawali nga puros ra gid nindot kaayo imong madunggan. Bisan nuging anak ka gidawat gani sa Ginoo, kita pang kantao nga ana. Na mga butang dili sa tanang sitwasyon pero isgot ka ba kanang sala ba? Dagay simbahan na naron. Distorting the gospel. Mga lahi nga doktrina, deceptive signs and wonders. Mukuan pod, mapakita pong milagro man lang daghay mo tuo. Nagdaghay mo dipinsa. Di ba? Daghay po mo dipinsa. Bahalag dakpuno na ilang busing, dipinsaan gid nga naman. Nailad pod. False preachers, dayon preaching prosperity over truth. Sama ra na sa kong ingon ganina, appealing messages. No? Ay, walihi lang mig kana bing, unsay mga wali nga kanang nindot big kana kanahan ta maminaw. Pagkadato, hala, sige, minaw. Dili dautan magwali kag saon pag-asinso, ano man, ikinahanglan man na nato. Kung nakapangalagad ka si Ginoo ngay nga na imuhang kinabuhi, sa mo tag-asinso ka. Manang gikinahanglan nato pero og mao ra na atong gusto madunggan magwali nag about kamatuoran, about sala, about kinahanglan natong kinabuhi tarungon di na kaganahan ana something wrong si mo sa nung kinabuhi. Preaching grace without repentance. Daghay mga simbahan ron mawali gyapon sila about God's grace nga ang Ginoo muluwas dawaton nimo si Kristo nga muluwas maluwas ka imo na gingon sa Bible. Pero wala nila gi-emphasize og mayo ang repentance. Ang tinuod nga nagluwas, kinahanglan mo biya gyud ana. Mabag-o gyud mo kinabuhi, mao gyud na sa timailan. O nayuban karon nga ilahagya pong muwali. Pero dili okay ra dili ka mo biya ana, importante imo nang gidawat si Kristo. Number 3, Satan's ensnarements. Letter A, subtle schemes for us to sin. Ano si mga skema nga mga, di ba, kinumdum ka, plano siya wa. Dili lang na siya plano na siyang una-una, iyan na nang gihanay. Okay, money. Antod nga makasala ta. But every man is tempted when he is drawn away of his own lust and enticed. Okay, sa mga na-lesson, kopya. Deception.
temptation, compromise, manipulation, inflating our ego. May kisana. Sahay, ako na iningingnan, no? Sa example na niya, ako naman yung na hatang example. Example, ka nang mag-soul winning. Ako ginang i-remind ang mga young people, magtrabaho ka para sa Ginoo. Grabe mo ang paghago para sa Ginoo, soul winning, Bible study. Wala na mahimo ang yawa. Ni mo anak, ano man, nakahimo naman ka. Pero unsay buhaton sa yawa? Plating argue, ikuan ka niya ba? Grabe, ikaw ragi nagtrabaho no, ikaw ragi kuan, tanawa ragi na band members, tanawa ragi na, sige lagdulag, basketball, ikaw grabe mong kuan, alalas. Igo ni mong, yan na nang gikuan niya. Anton, makasala na din ka, imbis kay gwapo na kay mo ang performance, nakasala na nung ano man, nasudla na nung kagarbo. Pantayanan gyapon. Dayon, B, sinful seductions for us to be slaves. Your father, the devil, and the lust of your father you will do. Lipo lagi kasyawa mo nang di nakakabalibat. Lust and immorality. Lust. Kung sa isulti sa itong amahan, magyapon, nahimo na kang slave. Ba ni mga na, undang na anak, dili gyud ka undang, maglisod gyud. Ano man, nahimo na siyang slave. Binaning sa last and immorality. Maglisod ug biya ngano man nindot pamanggod. Kay greed and materialism. Ito mga makita diya. Sama sa akong gikuan nga atong passion gamiton na sa yawa. Hantod nga di na nato makontrol atong desire, atong ambitions. Hantod na slave na ta, di na din kakahawa. Ano ba, na-addict na, uban mo patay nagtao para lang makakabot yun. Dili na sila mahimutang kung dili nila maabot. Then addictions, kani sa mga bisyo and dependencies. Apil po ni. Ano bang na mga butang na dili ka mabuhi kung wala? Magkakasimba. Wani sundo na ko. Wala makakasimba. Saba. Wayang babantay sa balay. Wala makakasimba. Ano niya? Duol ra kayo. Pwede ra ka mag-jeep. Pwede ra ka. Sa'yo na yung mga nga dependencies. Di ko mahimutang og walay aircon. Anton nga wala lang gikasimba mo nang uban nara silang balay. Uy, kuyog ta fellowship. Nay wifi dito. Ano man magtrabaho ka dili, ganahan lang ko kuan, di ko mahimo walay wifi oy. Manang dili mo kuyog sa mga activities, di mo kuan ngano man. Okay. Addictions, then dependencies, sa pana. Tod nga wa ka kabantay nga nakasala na day kas Ginoo. Then last, spiritual suppression for us to be stifled. 2 Corinthians chapter 10 verse 4. But the weapons of our warfare are not carnal, but mighty through God to the pulling down of strongholds. Okay? Suppression. Muna ibuhaton si Yawa. Ano bang iyahang gusto, di ba? Madibaor ka, planuhan ka niya, gikugihan ka niya, then pagkahuman, nanto nang iyang gusto gyud si mong ginabuhi nga, kana yung wa nagig kay mahimo ba? Walang ma-discourage ka. Diba sa katao, discourage, diba di nakaganan. Yun ang ma-discourage sa kapuya kay minister, oy. Walang uban na, wala na. Naunsa naman ka, wala na magkakasimba. Naunsa naman ka, naundang naman ka, ano man. Gamiton sa yawa ang discouragement. Huwag mo na nakasuppress mo, imbis kay, naunta kay angay, naunta kay talent, naunta kay gift, or naunta kay usa ka butang, nga pwede nimong mahatag para sa Ginoo, pero gisuppress ka. Ito dili nakakahimo. Nahimo na kang ginakpan. Wala na gyud. Doubt. Dayon spiritual apathy.
Sa man ang spiritual apathy ka ng lack of motivation, wala kay gana ba? Wala ang gisgutan sa Revelations 3:15-16, nila nato basahon. Disinterest in spiritual activities such as prayer or worship. Wag gyud kay gana. Oy, apel mo pag-pray, prayer meeting, kanta mo pagday, wag gyud kay kuan mo nay tawag og spiritual apathy. Kay motivation mo himog maingana nga mga buta. Emotional detachment, feeling indifferent toward God or spiritual matters. Neglecting spiritual practices, avoiding Bible reading, fellowship, or attending church. Agi gana bisag unsaon nimo gi-invite, bisag unsaon nimo gidasig, wa gyud. Decreased passion, losing excitement or joy in serving God or being part of the church. Unay kuyaw kayo once nga nadakpan na kasi awa, suppress na ka, wa na kay may mo. Kung mo na aim sa yawa sa matag-usan na to, okay ra na, simba lang ka, pagka umanwa, hindi ka mo tabag trabaho sa church ba? Or unsay imong kayang buhaton, unsay naa sa Ginoo, unsay gihatag sa Ginoo di animo. Then fear, sa punay sa gamiton sa Ginoo, fear, kahadlok. Magamit, mama. Example, surrender imong ginabuhi. Itawag ka sa Ginoo pagkapastor, pagpastor. Yan, saan man pagbuhi sa kong pamilya? Fear. Saan man ako? Lagad si Ginoo, unaha ang Ginoo. Yan, saan man akong negosyo? Saan man akong balay? Fear. Lagyan kayo. Amit si Ginoo, makuan pa lang tadiya. So usa po na sa gamiton sa Ginoo hantod nga tungod sa tong gadok mo nay nagkuan nimo nga hantod di na lang gyud ka mulihok. Keeping believers in state of stagnation and hinders their ability to live in the fullness of their service. Christians, sinadi sa inyo church. Last church today. We are called to be vigilant and must always be aware of Satan's tactics to cause doubt, division, and destruction. However, the key to victory is remaining faithful and constantly drawing near to God. Maor gyud na aron makadaog ta sa atong kaaway mong yawa, di gid pwede kita-kita ra. Ang draw nigh to God, resist the devil. Paduol sa Ginoo, palayo kita sa Ginoo. Pildi kita by trusting in His Word, depending on His grace, and putting on the full armor of God, we can stand firm against the devil's schemes. Through prayer, ato ang ayaw gibiyahin ninyong pagampo. Spiritual discipline and reliance on the Holy Spirit. We are empowered to resist temptation and overcome the enemy. God's strength, not our own, ensures that we remain victorious. Stay close to Him and He will equip you to win every battle. Okay, so I hope nga nakailata sa tong kontra. Anang magsugod na tagbantay. Unsa man ni? Di na lagi ko ganahan mo simba. Gusto lagi kong muundang na sa church. Gusto lagi kong di na magpagamit sa Ginoo. Gusto lagi ko unsa man ni mga nahitabo. Ato nang ikuan unsa ning nahitabo sa tong ginabuhi. Bitaw gitake samtang nagtuon ko ani. Pagkahuman gyud, gyud. Pero manay atong kuan mga dito makigaway, patay ta. Anong bantayan na to? Ako di ko kalimot si pastor sa una, papa. Labi ganayin Domingo na, hapit na magsimbang, anong diha magyud na mag-away ng anak, maglalis, di ba? Ano man na? Trabaho na siya. Kita magbinantayan ta, be sober, be vigilant. Pero di ka kaila unsay trabaho, unsay pamaagi, iyahang expertise, ang iyahang effort, unsa sa klase mo trabaho, then iyahang mga traps niya, mga instruments niya. Di ta kabantayan na sige ra gyud tagkapildi. Okay? Diop nga nakatunda. Okay, let's pray. Lord, thank you sa imong salamat Lord nga ikaw among Dios, gamahanan niya Dios. Ikaw ang pinakagamahanan sa tanan. Bao pagino sa mong kaaway nga mong yawa. Lord, tabangi ang matagusa. Bangi kami, magkugi mi Lord sa pagpaduli animo, pagsalig Ginoo sa imong mga sa imong pulong ug padayon nga faithful nga na kanimo Ginoo aron makadaog mi sa mga kontra mong yawa. Lord, tabangi ang matagusa. Panalangin ni sa Lord, pray ka magapreserbar kanamo
O gamo pong gitugyan gani mga panimbahon. Tayo mga lagad magwali si mong pulong. Bless sa matag usa ka magapanalangin. In Jesus' name, amen.